Hey, what's up guys? Hey. Hello guys! Good day and welcome to my channel. Isa na namang magandang araw po sa ating lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod na nakatayo na si Sir Boyet Bautista na laging nasasabing reuse, reduce, recycle, and save Mother Earth. Ang episode na ito ay tungkol na naman sa ating pamumuhay, lalo na sa panahon ngayong pandemya. Ito ay pangatlo na sa naunang episode tungkol sa makabagong pamamaraan ng pagugulayan at pangangalaga ng mga isda sa isang sistema na tinatawag na aquaponics. Wow! Alam nyo ba ng lahat na kaalaman na isinishare ko sa inyo ay laging nariyan yung tipid tips at pangangalaga sa kalikasan. Kaya alamin natin kung paano ko ginawang fish food ang malunggay at saluyot na naging bahagi na rin sa aking ecosystem, sa aking maliit na modelo ng aquaponics. Pero bago po tayo magpatuloy, sana po ay huwag ninyong kalimutang mag-subscribe at i-hit yung bell button para laging updated sa aking mga videos. Sana rin ay panoorin ninyo ang video na ito hanggang dulo kasi kapag mag-skip kayo, hindi po natin mapapakain ang mga isda. At kawawa naman po sila, mamamatay po sila sa gutom, di po ba? Matatandaan natin na ang ating aquaponics system ay may pinapagana sa pamamagitan ng symbiotic relationship na kung saan ang mga isda, mga halaman ay nagtutulungan para mabuhay. Pakinggan nga natin ito. Ito naman ang nitrogen cycle sa ating aquaponics system na kung saan may mga chemical changes na nangyayari. Una, pinapakain natin ang isda ng mga feeds at ang mga isda naman ay naglalabas ng mga protein at nagiging ammonia. Ang ammonia ay kinakonvert ng unang bakterya na ang tawag ay Nitrosomonas. Ang ammonia ay ginawa itong nitrite at ang nitrite ay ginagawang nitrate ng pangalawang bakterya na ang tawag ay Nitrobacter, na kung saan ang nitrate ay pataba ng halaman at ang ammonia at nitrate ay nagiging bahagi ng halaman. Ang isda kapag lumalaki at ang halaman kapag may bunga na ay maari na itong Dito sa diagram na ito ay makikita natin na may pagtutulungan nga ang mga isda, mga halaman at mga bakterya. Pero makikita natin na hindi kumpleto ang cycle. Makikita rin natin sa diagram na kadalasan ang pinapakain natin sa isda ay commercial fish food. Kung ang pakay nga natin ay organic, ang lahat na nasa sistema natin ay tila hindi nasusunod dahil sa commercial na feeds na pinapakain natin sa mga isda. Kaya, naisipan kong kumpletuhin ang cycle sa maliit na aquaponics system. Kaya dapat ang kakainin ng mga isda ay hindi gawang komersyal, hindi galing sa tindahan, at dapat galing din mismo sa sistema ng aking maliit na aquaponics. At dahil marami akong malunggay malapit sa fish pond at mayroon pa akong maraming saluyot na ang iba nga ay isa sa mga tanim sa mga grow bed sa aking aquaponics system. Naisipan ko na gawin fish foods ang mga dahon ng malunggay at saluyot. Ngayon, ang mga isda ay pagkakainin ng mga dahon ng malunggay at saluyot at ang mga dumi ng isda na mayaman sa ammonia ay kakainin naman sa bakterya para maging nitrate. At ang nitrate
ay kakainin ng mga halaman, kasama na doon ang saluyot at malunggay kasi ito nga ay pataba ng mga halaman. Ang tubig sa fish pond ay mayaman sa sustansya tulad ng ammonia at nitrate na dinidilig ko na rin bilang pataba sa ibang halaman. At dahil dito, walang waste. Lahat ay napakinabangan at lahat ay magagamit or zero waste, ika nga. Magiging sustainable organic farming ito na kunti lang naman ang maintenance. Sa maliit na lugar, ang mga organism ay nagtutulungan para bang maliit na ecosystem. Ngayon, balikan nga natin ang diagram at dito makikita natin na pwede palang kumpletuhin ang cycle sa ating aquaponics system at natitiyak kong ang pamamaraan na ito ay matatawag nating organic farming. Kaya, tara na! Simulan na natin ang paggawa ng fish food na ang pangunahing mga sangkap ay mga dahon ng malunggay at mga dahon ng saluyot. Tara na! Tara na! Ang pinakaunang gagawin ay, syempre, mamitas muna tayo ng mga dahon. Ganito yon. Yung mga malunggay na sobrang taas na at lagpas tao na ang taas ay dapat na itong puputulin para dadami uli ang mga dahon. Pagkatapos putulin yung matataas na malunggay o yung lagpas tao na, ay simulan na nating pitasin ang mga dahon. Gamit ang mga kamay. Unahin na natin itong malunggay. Madali lang gawin ito. Isunod naman natin ang saluyot. Ang pagpitas ng saluyot ay pwede gamitin ang mga kamay. Pero mas mainam pa rin kung gumamit ng gunting sa pagputol ng mga sanga para hindi masaktan ang halaman. At pwede rin gamitin ang gunting hanggang sa pagpipitas ng mga dahon ng saluyot. Pwede naman itong ihalo kaagad na walang ratio. Pero, mas mainam kung timbangin bawat sangkap. Kaya timbangin muna natin ang mga dahon. Ang ratio ay 1:1 na dapat ay sa 1 kilong dahon ng malunggay ay dapat 1 kilo rin ng mga dahon ng saluyot ang ihahalo. Pero optional lang ang paghalo ng saluyot kasi meron talagang mga lugar na kunti lang ang saluyot o di kaya wala talaga. Pero mas mainam pa rin pag may saluyot dahil ang saluyot leaves ang nagpapalapot ng mixture, nagpapabango at nagiging maganda ang texture ng ating fish food pag may sangkap na saluyot. Haluin at lagyan ng tubig hanggang umabot sa level ng mga dahon sa kalutuin sa mahinang apoy. Idiin sa kumukulong tubig ang mga lumulutang na dahon at halu-haluin para pantay-pantay itong maluto. Lagyan na rin ng 1/4 kilo asukal at halu-haluin habang niluluto ito hanggang matunaw sa kumukulong tubig. Pagkatapos lutuin ay ilipat sa ibang container na kung saan palalamigin ito. Para mas madali ang pagpalamig ay maaari naman itong halu-haluin at pagkatapos itabi muna hanggang lumamig ang mixture. Kung malamig na ang mixture,
ay lagyan na ito ng yeast. Ang yeast ay isang uri ng mikrobyo kabilang sa pamilya ng fungi at ito ay tumutulong sa fermentation process. Hahayaan lang itong mag-ferment hanggang 2 o 3 araw. Halo-haluin paminsan-minsan, halimbawa 1 beses kada 1 araw. Pagkatapos ng 2 or 3 araw, pwede nang salain para mahiwalay ang mga laman at maiiwan yung katas. Ang mga solid na laman ay ang gagawin nating fish food. Idiin lang sa salaan ang mga laman para makuha yung katas at tuluyan ng mahiwalay. Pwede na itong ipapakain sa isda kaagad, pero mas mainam kung tuyo dahil mas masarapan ang mga isda kapag tuyot ang pinapakain mong fish food. Kung tuyot naman ang gawang fish food, pwede itong ma-preserve ng ilang buwan. Kung marami ang ginawa mong fish food, ay pwede itong iimbak hanggang sa maubos ito. Kaya pagkatapos ihiwalay, ang mga laman ay pwede na itong ibibilad sa araw hanggang matuyo. Dahil sa tuyong-tuyo na ang gawa nating fish food mula sa dahon ng malunggay at saluyot, ngayon ay subukan na nating ipakain sa mga isdang tilapia. Ang gawa nating fish food, kinakain talaga ng mga tilapia. Pwede rin itong subukan sa ibang hayop tulad ng baka. At sa katunayan nga ay sinubukan ko nang ipapakain sa baka at nagugustuhan naman ng baka. Ngayon, ano naman kaya ang gamit ng naiiwang katas pagkatapos ihiwalay ang solid part? Ang katas ay hindi natin itatapon kasi pwede itong gawing organic fertilizer. Pagkatapos itong makuha sa pamamagitan ng pagsala ng mixture, ay pwede na itong gagamitin kaagad bilang organic fertilizer. Pwede itong ihalo sa pandilig na tubig bilang foliar fertilizer o ibuhos kaagad sa lupa na may mga halaman. At magtabi ng kunting katas para hindi na tayo bibili ng yeast. Ang natabing katas ay ihalo sa bagong mixture para magsimula uli ang fermentation process. Dito, nakakatipid tayo sa yeast. Ngayon ay tapos na ang ating malunggay saluyot fish food at may bago na naman tayong natututunan dito lang po sa Sir Boyet Science Vlog. Kaya tambay po lagi tayo dito sa bakuran ng bahay ko at tiyak na marami po kayong matututunan. Kunting kaalaman, anong science application ang inyong natututunan sa episode na ito? Kilala ang fermentation process sa paggawa ng iba't ibang produkto tulad ng cheese, bino, suka at iba pa. Kaya sa bagong produkto natin ay nasubukan natin ang bisa ng fermentation process. Marami pa tayong haka-haka kung ano ba ang mga chemical changes para mabuo ang produkto na ito. At ito lang ang malinaw, para mawala yung mga haka-haka ay kailangan pa nating ipasuri ang ating mga produkto sa Department of Science and Technology o DOST para malaman natin ang mga chemical composition sa ating mga produkto.
Araw-araw ay gumagawa tayo ng mga mixtures. Karamihan nga ay ginagawa natin sa kusina, sa pagluluto at iba pa. May dalawang uri ng mixture. Ang homogeneous na isang bagay lang ang ating makikita, tulad ng mga juice. At ang isa ay ang tinatawag na heterogeneous mixture na makikilala pa natin ang mga sangkap tulad ng ginataang gulay. Isa sa mga paraan para mahiwalay ang mga sangkap sa isang mixture ay sa pamamagitan ng paggamit ng salaan. Ang pamamaraan na ito ay madalas nating ginagamit lalo na sa kusina. Ginagamit din ito sa paghiwalay ng mga maliliit na buhangin sa mga bato doon sa construction. Ngayon, ano naman kaya ang gamit ng naiiwang katas pagkatapos ihiwalay ang solid part? Ang tawag dito sa science ay filtrate. Ang filtrate na ito ay gagawin nating pataba sa ating mga halaman. Dito na rin mismo sa ating aquaponics system. Kaya pagkatapos ihiwalay, ang mga laman ay pwede na itong ibibilad sa araw hanggang matuyo. Wow! At ngayon, may natututunan ba kayo sa episode na ito? Kung ganon, huwag pahuhuli, mag-subscribe na, laging tatandaan na ang weather ay buhay-buhay lang. Sa Bisaya pa, ang importante, buhi. Kaya pag may buhay, may knowledge and power. Maraming salamat po.